Marami po sa atin ang naniniwalang si Ripple ay umaasa lang sa pagbebenta kay XRP para kumita. Pero ayon po sa bagong impormasyon mula sa PM Insights, nagbago na ang takbo ng negosyo ni Ripple. Ngayon, mayroon na po siyang malinaw at matatag na modelo ng kita na katulad po ng mga traditional financial institution. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita po na si Ripple ay hindi lamang po crypto company kundi isang lumalaking financial technology provider na may malawak na operasyon sa buong mundo. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Yan, ano nga ba ang bagong natuklasan tungkol sa revenue model ni Ripple? Sabi rito ay a recent post from crypto researcher Smoke has drawn attention to new documentation detailing Ripple's evolving revenue model. Ayan po. Ibinunyag po ng crypto researcher na si Smoke na may bagong dokumento tungkol sa paraan ng pagkita ni Ripple. Nakita rito na lumalawak na ang negosyo ni Ripple at hindi na ito nakasentro lang sa XRP sales. Sa kasalukuyan, ipinapakita ng dokumentong ito kung paano po ginawang sustainable ng kumpanya ang kanyang kita sa paraang hindi na kailangang ibenta ang kanyang digital asset. Sa market impact, ang ganito pong uri ng balita ay nagpapataas ng kumpiyansa ng mga institutional investors dahil ipinapakita nitong matatag ang kita ni Ripple kahit bumagal ang galaw ni XRP sa market. Ngayon ay paano naman po inilarawan ng PM Insights ang operasyon ni Ripple? Sabi rito, according to the information sourced from PM Insights, Ripple's current business operations extend far beyond XRP-related sales, illustrating a structured and sustainable framework that mirrors traditional financial institutions. Paliwanag po natin yan. Ayon po sa PM Insights, si Ripple ay may strukturang modelo ng kita na parang mga bangko. May malinaw po na plano siya kung paano po palalaguin ang negosyo nang hindi nakadepende sa pagbebenta lamang kay XRP. Sa madaling sabi, si Ripple po ay isa ng financial institution na gumagamit ng blockchain technology bilang pundasyon or foundation. Ang ganito pong klase ng modelo ay nagpapakita ng maturity at long-term vision ng kumpanya. Sa market impact, ang ganito pong business structure ay nagbibigay ng stability sa presyo ng XRP dahil hindi na kailangang umasa ni Ripple sa token sales para makuha ang pondo. Ano naman ang ibig sabihin ng multiple recurring revenue channels? Sabi rito ay PM Insights, known for its coverage of growth stage and pre-IPO firms, outlined how Ripple has established multiple recurring revenue channels independent of XRP distribution. Ayan po, ipinakita po ng PM Insights na si Ripple ay may iba't ibang pinagkukunan ng kita or source of income na paulit-ulit or recurring. Ibig sabihin may mga serbisyo at produkto po siyang nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita buwan-buwan or taon-taon. Ang mga ito ay hindi na konektado sa XRP distribution. Sa ganitong paraan, kahit bumaba po ang presyo ng XRP, tuloy pa rin ang kita ni Ripple mula sa kanyang iba't ibang negosyo. Kaya sa market impact, nagpapakita po ito ng katatagan ni Ripple bilang kumpanya at nagbibigay ng assurance sa market na hindi maaapektuhan ng volatility ni XRP ang kabuuang operasyon. Paano naman po kumikita si Ripple sa enterprise licensing at saka RippleNet? Yan, ang sabi po rito tungkol dyan ay nandito po sa ibaba. The documentation explains how Ripple generates income through enterprise software licensing and fees linked to RippleNet transactions. RippleNet, which connects financial institutions across the globe, operates on a usage-based fee model tied to transaction volume. Ano nga bang ibig sabihin yan? Isa raw po sa mga pangunahing pinagkukunan ng kita ni Ripple ay ang enterprise software licensing at mga bayarin mula po sa paggamit ng RippleNet.
Ang RippleNet ay nag-uugnay po ito sa mga bangko at financial institutions sa buong mundo gamit ang blockchain. Bawat transaction ay may kaakibat po na usage fee. Kaya habang dumarami ang gumagamit ng network, mas lumalaki po ang kita ni Ripple. Ang market impact po nito ay habang lumalawak ang paggamit ng RippleNet, mas lalo pong tumataas ang demand sa ecosystem ni XRP dahil ito ang kadalasang ginagamit sa settlement process, kaya posible pong tumaas din ang presyo sa long run. Ano naman po ang ibig sabihin ng usage-based fee model? Sabi rito ay this means participants pay based on their network activity, effectively transforming RippleNet into a scalable source of recurring income. Yan, ibig sabihin ang mga kasali po sa RippleNet ay nagbabayad base sa dami ng kanilang transaction. Kung mas madalas gamitin ang network, mas malaki po ang kikitain ni Ripple. Ang ganitong modelo ay hindi lang nagbibigay ng tuloy-tuloy na kita, kundi nag-uudyok din sa mga bangko na mas gamitin pa ang sistema. Sa madaling sabi, habang lumalawak po ang adoption, tumitibay din ang kita ni Ripple. Sa market impact, ang usage-based model ay naglalapit po kay Ripple sa mga traditional na institution, kaya posible po itong magdulot ng mas malawak na adoption ng blockchain sa banking sector. Paano po pinalalawak ni Ripple ang kanyang kita? Sabi po rito tungkol dyan ay Smoke's post also highlights Ripple's broader strategic efforts to diversify its income sources. In addition to transaction-based revenue, Ripple invests in blockchain and fintech ventures, generating returns through capital appreciation and equity stakes. Ayan, bukod daw po sa mga network transactions, si Ripple ay nag-i-invest din sa iba't ibang blockchain at saka fintech companies. Kumukuha po siya ng equity stakes o shares sa mga kumpanyang ito at kumikita mula sa paglago ng kanilang value. Ang ganito pong hakbang ay nagpapakita na si Ripple ay hindi lamang po developer ng technology, kundi isa na ring aktibong investor sa industriya ng blockchain. Sa market impact, ang diversification na ito ay nagbibigay po ng panibagong pondo kay Ripple. Kaya mas kaunti po ang pressure na ibenta po nila ang kanilang XRP holdings, kung saan ay isang magandang sinyales para sa presyo ng token. Sunod na tanong ay ano naman ang papel ng line of credit service ni Ripple? Sabi rito, another significant element is the company's line of credit service, designed to provide on-demand liquidity for cross-border payments. This offering enables Ripple to serve banks and payment providers with instant settlement capabilities. Ayan, ang line of credit service ni Ripple ay isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng kanyang bagong revenue model. Sa serbisyo na ito, nagbibigay po si Ripple ng instant liquidity sa mga bangko para mapabilis ang cross-border payments. Dahil dito, nagkakaroon po ng dagdag na bayad o interest income si Ripple sa bawat paggamit ng serbisyo. Kaya nagiging isa pa itong tuloy-tuloy na pinagkukunan ng kita or source of income nila. Sa market impact, kapag mas maraming bangko ang gumamit po ng line of credit ni Ripple, tataas ang demand sa liquidity pool ng kumpanya na maaari pong magpataas ng confidence sa ecosystem ng XRP. Ano naman ang pananaw ng mga institution sa bagong modelo ni Ripple? Sabi rito ay the data shared by PM Insights indicates that Ripple's evolving structure aligns with how established financial entities manage revenue diversification. Ayan, ayon po sa mga datos ng PM Insights, ang ginagawa ni Ripple ay kapareho ng mga diskarte ng mga malalaking bangko at korporasyon. Ang layunin ay hindi lamang po innovation, kundi long-term stability. Sa ganito pong paraan, mas madali para sa mga institutional investors na makita si Ripple bilang legit na financial partner. Hindi lang bilang crypto project. Kaya ang market impact po nito ay ang ganitong perception ay nakakatulong para mas lumawak pa ang partnerships ni Ripple at magdulot ng long-term investor confidence. Bilang panghuling katanungan ay bakit po mahalaga ang diversification na ito sa kinabukasan ni Ripple? Ayan, ang sabi po rito,
ay by integrating technology, licensing, and investment-based returns, Ripple demonstrates a commitment to sustainable operations that do not rely solely on the performance or sale of a digital asset. Ano nga bang ibig sabihin niyan? Paliwanag po natin. Ang integration daw ng technology, licensing at saka investments ay nagpapakita po na seryoso si Ripple sa sustainable na operation. Sa ganitong diskarte, kahit magbago po ang crypto market, hindi maapektuhan ang kabuang kita ng kumpanya. Pinatutunayan nito na kayang mabuhay ni Ripple nang hindi po umaasa sa performance ni XRP. Kaya sa market impact, nagbibigay po ito ng matatag na imahe kay Ripple na maaring manghikayat ng mas maraming partnerships mula sa mga bangko at saka global payment providers. Bilang panghuli, ang aking opinion naman tungkol dito ay kung susuriin po natin, malinaw na lumalago si Ripple bilang isa sa pinaka-mature na kumpanya dito sa crypto space. Ang kanyang diskarte na ihiwalay ang kita kay XRP ay isang napakatalinong hakbang. Dahil dito, napapatunayan niyang kaya niyang maging sustainable kahit walang token sales. Para po sa atin, bilang mga traders at investors, magandang balita po ito dahil binabawasan nito ang pressure sa presyo ni XRP. Sa madaling sabi, si Ripple po ay hindi lang umaasa sa hype ng crypto market. Isa na po siyang lehitimong financial technology provider na may sariling ecosystem ng revenue streams. Kaya mukhang handa siya para sa mas malawak na expansion sa global market. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.